na senador, ninanais ni Senator Erwin Tulfo na isulong ang pantay na sahod at benepisyo para sa barangay workers. Tunghayan ang ulat para sa buong impormasyon. Why not standardize it? Ang problema po kasi, nanggagaling po sa LGU, mga binibigay po ng at saka yung kanilang IRA. Paano po yung barangay na wala pong kinikita? Nangako si incoming Senator Erwin Tulfo na isusulong ang mga reforma para sa mga barangay workers, kabilang ang pagpapataas at pag-standardize sa kanilang sahod upang maitaguyod ang mas marangal na kabuhayan para sa mga nagsisilbi sa pinakamababang unit ng pamahalaan. Bigyan po ng sweldo po yung mga barangay officials po, kahit na basic man lang kasi ngayon po hindi pantay-pantay. Dito inihayag ni Senator Erwin Tulfo ang kanyang planong isulong ang standardization ng sahod para sa mga barangay workers kabilang ang mga tanod at health workers. Aniya, hindi makatarungan ang malaking agwat ng sweldo sa pagitan ng mga nagtatrabaho sa Metro Manila at sa mga lalawigan, lalo na't pareho lang ang presyo ng bilihin sa bawat lugar. So dapat po i-standardize para po, kagaya po, isa pa dyan, hindi lang po barangay officials, pati po mga tanod na rin, tsaka health workers. Tanod nga po, may mga tanod po sa probinsya na 100 pesos a month po yung sweldo eh. Dito rin kanyang ibinunyag na may mga barangay tanod sa malalayong lugar na 100 pesos lang ang kada buwan na sahod at napipilitang mamasukan bilang STL o wetting collector upang makadagdag sa kita. Pagbibigay din pa niya, panahon na upang bigyang halaga ang kanilang serbisyo sa pamamagitan ng makataong benepisyo at sapat na sahod. Paniniwala niya na ang pagtaas ng sahod ay magreresulta sa mas mahusay at tapat na serbisyo ng mga barangay personnel. Ayon pa sa senador, layunin niya na isama ang mga ito sa mga programa ng ayuda, partikular na ang mga nasa lower at middle class na kadalasang hindi nabibigyan. Binahagi din niya ang kanyang plano na pagtutok sa kalusugan ng mga manggagawa sa barangay sa pamamagitan ng pagpapalawak ng saklaw ng PhilHealth. Dagdag pa nito, nais din ng senador ang pakikipagtulungan sa DSWD at iba pang ahensya para masigurado ang tuloy-tuloy na suporta sa kanila. Umaasa din ang bagong senador na sa pamamagitan ng mga panukalang ito ay may aangat ang antas ng pamumuhay ng mga frontliners sa barangay. Dagdag pa niya na ang pagsasaayos ng sahod ay hindi lamang para sa kapakanan ng mga manggagawa, kundi para sa kabuuang seguridad at kaayusan ng mga komunidad. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para kay Albay 2nd District Representative Joey Salceda, resulta ng pag-asa lamang ng Pilipinas sa import ng kinakaharap na krisis sa pagbanta ng pagsirit ng presyo ng langis. Ito'y kasunod ng nakaambang halos 5 piso kada litrong pagtaas sa presyo ng langis ngayong linggo. Bunsod ng pagsali ng US sa tumitinding digmaan ng Israel at Iran. Dahil dito, labis na maapektuhan ang presyo ng langis dahil 99% ng supply sa Pilipinas ay import o galing pa sa ibang bansa. Samantala, 2 Chinese nationals ang hinarang ng Bureau of Immigration o BI noong June 20 sa NAIA Terminal 3 matapos magpakita ng pekeng immigration exit clearance habang tinatangkang makasakay ng eroplano patungong Hong Kong. Napag-alamang dating empleyado ng Pogo Companies, sina Yu Ziming at Wu Liping. Nakasalukuyang pinaimbestigahan sa gitna ng tumitinding kampanya ng gobyerno laban sa iligal na online gaming. Ayon kay BI Commissioner Joel Viado, hindi papalampasin ang mga tangkang dayain ang sistema at muling iginiit ang suporta ng ahensya sa atas ng Pangulo na linisin ang bansa sa mga iligal na dayuhang manggagawa. Naaktuhan naman ang pagsanib puwersa ng Bureau of Customs o BOC at Philippine Coast Guard o PCG ang motor tanker na MT Bernadette habang nagsasagawa ng iligal na paihi o paglilipat ng diesel sa 2 lorry truck. Umabot sa 219.5 million pesos ang kabuuang halaga ng nasabat na smuggled fuel. Habang 21 individual kabilang ang crew, driver at mga kasabwat ang inaresto at isinailalim sa inquest proceedings ng NBI. Ayon kay BOC Commissioner Bienvenido Rubio,
Ang operasyon ay bahagi ng pinaigting na kampanya ng gobyerno upang pigilan ang iligal na pagpasok ng unmarked fuel na hindi lamang nakakaapekto sa ekonomiya kundi naglalagay rin sa panganib sa mga mamimili. Samantala ngayong tag-ulan ay sinisiguro ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na nasa maayos na kondisyon ang mga pumping station at floodgates sa Metro Manila. Kaya naman regular na pagsasagawa ng maintenance ng MMDA Flood Control at Sewerage Management Office sa mga pasilidad dahil kritikal ang papel ng mga ito sa paghupa ng tubig baha. Kabilang sa kanilang tinitiyak ay ang operasyon ng generator, pagmumonitor at pagtala ng pagtaas ng tubig, pagtanggal ng mga basura at paglinis ng mga conveyor, pagpapanatili ng sumpit ng pumping station at installation ng fence. Susunod sa News Force. QC Hotel isinara matapos masangkot sa child trafficking. Alex Ayala matagumpay na nalagpasan ang qualifiers ng Eastbourne Open. Estados Unidos binomba ang Iran. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.